yung mga mga buzzer po, wag lang kayo masyadong magbabas kasi alam nyo, comfortable po kami sa aming pag-aaral at sa mga namin dito sa bahay ni Tita Pibilab. Wala na po kami. Walang problema po talaga dito sa bahay ni Tita Pibilab. Kahit saan kami matutulog dito. Pwede talaga free kami kasi kami naman tatlo at sila sir naman is paminsan-minsan lang siya pupunta dito. Walang malaki naman itong bahay. Two stories naman to, di ba, sir? Pati kasi pati yung Ate Buddy Day at Chris Marjorie, may pakiusap sa mga bashers. Kopars naglabas ng saloobin, mga kababayan nagbabalik muli ang inyong lingkod Elmas Vlog, ay bumabati ng isang mapagpalang araw at gabi, sa ang sulok ng mundo kayo naroon naway nasa mabuti kayong kalagayan. Lalo na sa tulad kong OFW na malayo sa pamilya, sa upload ni Kopars Vlog sa YouTube channel ni Tita PB Love. Habang nagwawalis kinausap nga ni Kopars si Ate Buddy Day, tungkol sa mga bashers. Kisyo bakit daw binukod na sila ng tulugan, sina Irene Buddy Day at Chris Marjorie. Dahil nasa baba na sila natulog, ayaw ni Ate Buddy Day, makaestorbo siya sa mga kasamahan niya sa kwarto. Dahil maaga itong nagising para mag-aral, kaya nagpaalam daw ito kay PB Love, na sa baba na sila matulog. Para makakonsentrate siya sa kanyang pag-aaral, at hindi na makaisturbo sa kanyang mga kasama sa kwarto. At may nag-comment pa na bakit si Chris Marjorie, natulog sa folding bed kisyo mahirapan siya. At minabuting tinanong niya si Chris Marjorie kung nahirapan ba siya sa kanyang higaan, sagot ng dalaga ay hindi siya nahirapan, at comfortable sa kanilang bagong kwarto. Dagdag pa ni Ate Buddy Day, na ang bahay nila noon ay tumagilid na at sira-sira pa. Comfortable din sila noon. Kahit maliit man at nagsiksikan sila, ngayon pa kaya na maayos na ang kanilang kalagayan. At sabi pa ni Ate Buddy Day, natigilan na ang pangbabash kay Tita PB Love. Dahil lahat ng kailangan nila nandyan na, kaya wala po silang problema. Kahit saang part ng bahay ni Tita PB Love pwede silang matulog. Dahil sila lang tatlo nakatira sa malaking bahay. At dagdag pa niya na minsan lang sila Sir Kopars gagawi sa bahay ni PB Love. At si Kopars na may naglabas ng saloobin, kung ano man ang ibibigay maging grateful na lang at tigilan na ang pangbabash. At hindi rin siya maging tulad nila Pugong Biyahero, at sa PB Team Mindanao pag nag-vlog. Sabi pa niya hindi siya maging tulad nila dahil kung ano siya ganun siya. Maging masaya na lang, kaya mga bashers maging grateful na lang po kayo. Dahil wala po tayong ambag at nakinod lang po tayo. Kung bago ka lang po sa aking YouTube channel, baka pwedeng makahingi ng like, subscribe, at click muna rin ang notification bell para updated kayo sa susunod kong video. Mapanood ang full video sa YouTube channel ni Tita PB Love, please don't skip ads, para sa ganun na paraan makatulong din po tayo sa kanilang mga tinutulungan, ganun na rin sa channel ng Tres Marias, Pugong Biyahero, at PB Team ng Luzon, Visayas at Mindanao, at ang inyong lingkod Elmas Vlog. Please support sa aking munting channel. Hanggang sa muli, maraming salamat. God bless us. pati kasi mga kababayan yung paraan ng pagbablog natin, nakukumpara tayo sa Team Davao. Okay? So para dyan sa nag-comment na yun, kilala mo na kung sino ka, kung mapapanood mo man ito. Wala po akong magagawa, okay? Kung ayun po yung pagtingin nyo sa akin, tanggap ko po yun, okay? At hindi naman po sa pilitan na makinig kayo o panoorin nyo ako. Kung narinig nyo na yung boses ko sa umpisa pala ng video, skip mo na agad para hindi ka na ma-stress. Ayoko naman maging maging stressful ka sa akin, sa panonood sa akin, at ka pa, wala ka nang ibang i-comment kundi ang ipagkumpara ang mga tao. Never akong magiging si Sir Paul, never ako magiging si Kuya Eli, never akong magiging ako ay ako, okay? Ako ginagawa ko lang mga kababayan kung sino ako.